Magandang gabi sa inyong lahat. Isang kwento na naman ng pag-ibig, pangungulila, at pagkakamali ang ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi. Minsan sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, hindi lang tayo nababasa. Minsan, doon din natin natatagpuan ang mga sagot sa mga tanong na hindi natin kailanman naitanong. Ito ay ang kwento ni Jace. Isang enkwentro sa sementeryo na magpapabago sa pananaw niya sa sarili at sa pag-ibig. Biglang pumatak ang malalaking butil ng tubig mula sa langit. Parang may kung anong galit ang kalawakan dahil sa loob lang ng ilang segundo, ang kaninang maaliwalas na hapon ay naging madilim na at mapanganib. Nasa harap ako ng nicho ng aking ina. Ma, mauna na ako. Ang naibulong ko. Unti-unting nabasa ang semento sa harap ko. Nararamdaman ko ang lamig na unti-unting nanunuot sa aking polo. Wala pa naman akong dalang payong. Agad akong tumakbo papunta sa may silungan ng sementeryo para maghintay doon. Pagod ako, Kuya Allen. Pagod sa paghahanap ng trabaho. Pagod sa buhay. May interview sana ako pagkatapos nito pero tinan mo nga naman ang tadhana. Mukhang pati ang langit ay ayaw akong paalisin sa lugar na ito. Sumilong ako sa isang lumang waiting area. May ibang tao rin ang nandoon. Mga nakayuko. May mga matandang nagbubulungan. Marahil ay galing din sa pagdalo sa kanilang mga mahal sa buhay. Inis kong pinagpag ang nabasang polo ko. Puting-puti pa naman ito. Pinaghandaan ko para sa interview. Sayang din yung trabaho. Ang bulong ko sa sarili ko. Sa hirap ng buhay ngayon, bawat pagkakataon ay ginto. Habang hinihintay kong tumila ang ulan, nahagilap ng paningin ko ang isang figura na di kalayuan. Isang tao. Nakatayo siya sa gitna ng ulan. Malayo sa amin na nakasilong. Lumingin ako sa kanan para maasigurado kung totoo ang nakikita ko. Hindi ako nagkamali. Tao nga yun. Nakatayo siya na tuwid na tuwid. Parang isang estatwa na hindi tinatablan ng lamig. Nakapagtataka. Bakit siya nagpapaulan? Ang drama naman ito. Ang naisip ko. Straight na straight ang tindig niya. Baliwala ang malalakas na hangin at masamang panahon. Pero habang pinapanood ko siya, may kung anong kirotong naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko na sana papansinin pero bigla na lang siyang napaluhod. Nagkaroon ako ng interes. May nagsushooting kaya? Napalingon ako sa paligid. Naghahanap ng camera o crew. Pero wala. Kami lang ang mga tao doon. Sobrang madamdamin ang ginagawa niya. Ramdam ko ang bigat ng balikat niya mula dito sa kinalalagyan ko. Lumudya sa putikan, tila isinusuko ang buong pagkatao niya sa lupa. Ako lang yata sa pinakagilid ng silong ang nakakapansin sa kanya. Lalaki siya. Kahit malabo dahil sa ulan, tanaw kong maiksi ang buhok niya at maganda ang pangangatawan. Mukhang alagang-alaga ang katawan. Pero ang kaluluwa niya, mukhang wasak na wasak. Naisip ko pa na ano kayang susunod na gagawin nito? Natawa ako ng bahagya sa isip ko. Pero agad ako nakaramdam ng konsensya.
Huwag mong pagtawanan ng tao, Jace. Hindi mo alam ang pinagdadaanan niya. Ang sabi ko sa sarili ko. Sinubukan kong ibaling ang aking tingin sa ibang direksyon. Pero parang may magnet ang lalaking yun. Lilingon ako, tapos titingin ulit. At doon ako nagulat. Nakita ko na lang na napataba na siya sa lupa. Hindi yun yung dapang dahil madulas. Yun na yung dapa ng isang taong nawalan ng malay. Hindi maayos ang pagkakabagsak niya. Nag-alala ako bigla. Baka may sakit siya. Baka inatake sa puso sa gitna ng ulan. Hindi na ako nag-isip pa, Kuya Allen. Kahit mabasa ang huli kong matinong polo, sumugod ako sa ulan. Naramdaman ko ang gulat ng mga tao sa silungan nang bigla akong tumakbo palabas. Siguro inisip nila na may topak din ako. Pero wala akong pakialam. Noong sandaling yon, ang tanging nasa isip ko lang ay iligtas yung taong yon. Nakarating ako sa kanya sa loob ng ilang segundo. Hinihingal ako. Nalalabo ang mga mata dahil sa ulan. Hoy, ayos ka lang? Ang tanong ko habang pilit siyang pinapatayo. Hindi siya sumagot. Basang-basa na siya. Ang suot niyang fitted t-shirt ay bumabakat na sa maskulado niyang katawan. Nakita kong umiiyak siya. Pero hindi lang iyak. Umihingal siya. Parang isdang tinanggal sa tubig. Naghahabol ng hangin. Tumayo ka na dyan. Magkakasakit ka. Ang sigaw ko. Basang-basa na rin ako. Pero napatigil ako nang masilip ko ang libingang dinadalaw niya. Isang bagong sementong nicho. Ang pangalang nakaukit, Efren. Ang edad, 24. Kaya naman pala, ang bulong ko. Isang mahal sa buhay niya ang kinuha ng maaga. Isang kapatid, isang kaibigan, o baka higit pa doon. Bumalik ang atensyon ko sa lalaki nang maramdaman kong nanginginig na siya ng husto. Napamura ako sa loob-loob ko. Niluhuran ko siya at pilit na iniharap sa akin. Nang makita niya ang mukha ko, nanlaki ang mga mata niya. Para siyang nakakita ng multo. Nagulat siya ng husto na parang pamilyar ako sa kanya. Halika na, magkakasakit ka pa eh. Ang sabi ko habang inaalalayan siya. May tinuro siya sa kanan ko. Isang mamahaling kotse na nakaparada sa gilid. Sa kanya nga yun. Bitbit ko siya. Halos pasan ko na ang bigat niya hanggang sa marating namin ng sasakyan. Himala at bukas ang pinto. Pagkapasok namin, agad ako napasandal sa driver's seat habang siya ay nasa tabi ko. Basang-basa at nanginginig pa rin. Nakita kong nasa susuin pa ang susi. Wala talaga sa sarili ang taong to. Kung nag-auto lock ito habang nasa labas siya, baka namatay na siya sa lamig. Nilungon ko siya. Hindi pa rin tumigil ang pag-ikbi niya. Lalaking itsura. Matikas. Pero grabe kong makaiyak. Ramdam ko ang bawat hapdi ng bawat patak ng luha niya. Naalala ko ang nanay ko. Nung namatay siya, ganito rin ako. Wasak. Walang direksyon. Siguro kapatid niya itong si Efren. 24 years old lang kasi.
habang siya ay mukhang nasa late 20s na. Pinanood ko lang siyang humupa ang iyak. Nang lumingon siya sa akin, mabilis pa rin ang paghinga niya. May kumirot sa dibdib ko. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Isang estranghero lang siya, pero parang gusto ko siyang proteksyonan. Umiwas ako ng tingin at inilibot ang mga mata sa loob ng kotse. Doon ko nakita ay isang picture sa center console. Ginawa ko ito. Akala ko ako yung nasa litrato. Naliit ang mga mata ko. Hindi, kamukha ko lang to. Pero Kuya Allen, kung tititigan mong mabuti, parang kambal ko ang lalaking nasa picture. Nakaakbay siya sa lalaking kasama ko ngayon sa kotse. Masaya silang dalawa. Kaya pala siya nagulat nang makita ako. Kaya parang nakakita siya ng himala. Akala niya siguro bumalik ang mahal niyang si Efren. Bigla niyang tinabig ang kamay ko. Dahilan para mabitawan ko yung picture. Pero hindi galit ang nasa mga mata niya, kundi pagnanasa at sakit. Hinawakan niya ang wrist ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Kuya Allen, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng desperasyon. Malakas ang kapit niya. Hindi ako makalayo. Pero sa totoo lang, ayaw ko ring lumayo. Binitawan niya ang kamay ko at hinawakan ang aking mga pisngi. Ang lamig ng mga kamay niya. Pero ang labi niya, nagbabaga. Hinalikan ko rin siya. Alam kong mali. Alam kong hindi ako ang hinahalikan niya kundi ang alaala ng taong kamukha ko. Pero sa sandaling yon, ang sarap sa pakiramdam na kailangan ka ng isang tao. Ang sarap sa pakiramdam na ikaw ang nagpapatigil sa pag-iyak ng isang estranghero. Naguguluhan ang isip ko. Pero ang katawan ko ay sumusunod sa gusto niya. Hindi ko na namalayan. Dinadrive ko na ang kotse niya papunta sa isang mamahaling condo building. Pagdating sa parking lot, patay ang makina pero buhay na buhay ang tension sa loob. Hindi pa man kami nakakalabas ng maayos. Isinandal niya ako sa kotse at muling hinalikan. Ibang-iba ito sa mga naging girlfriend ko noon. Malambot, matamis, at nakakalasing. Nawiwirduhan ako, pero nasasarapan ako. Pumasok kami sa unit niya. Pangmayaman. 4th floor. Isang card lang ang ginamit niya para buksan ang pinto. Pagpasok namin, mura na lahat ng pag-aalinlangan sa isip ko. Napalitan ng pakiramdam na parang lumulutang ako. Gutom kong tinanggap ang bawat haplos niya. Para akong nahahay, Kuya Allen. Para akong tumitira ng droga sa tindi ng sensasyon. Alam kong kasalanan ito, pero kung ang kasalanan ay ganito kasarap, parang ayoko nang maging tama. Sa loob ng madilim niyang kwarto,
Tanging isang lampshade lang ang nagbibigay ng liwanag. Bawat botones ng polo ko na tinatanggal niya ay tila pagtanggal din ng aking dignidad. Pero hindi ko pinansin. Hinayaan ko siyang angkinin ako. Hinayaan ko siyang gamitin ang katawan ko para punan ng butas sa puso niya. Ang bawat ungol, ang bawat haplos, ang init ng balat sa balat, lahat yun ay tila isang ritual ng paglimot. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng puso niya habang nakadagan siya sa akin. Efren, parang bulong ng hangin. Kahit hindi niya binibitawan ang pangalan, alam kong yun ang nasa isip niya. Naging agresibo ang lahat. Ang sarap ng pakiramdam na bawat kilos ko ay may tugon sa kanya. Sa gitna ng aming pagtatalik, nakita ko uli ang mga mata niya. Umiiyak siya. Umiiyak siya habang ginagawa namin yun. Doon ko naaramdaman ang totoong pait. Nagising ako kinabukasan na masakit ang buong katawan. Nasa tabi ko pa rin siya. Mahimbing na ang tulog. Sa maliwanag na sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kondo, mas lalong naging malinaw ang lahat. Napakaganda ng mukha niya kapag natutulog. Maamo, parang walang dinadalang mabigat na krus. Napangiti ako ng malungkot habang pinagmamasdan siya. Hinaplos ko ang buhok niya. Isang huling haplos. Tumayo ako at dahan-dahang nagbihis. Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Puro picture ni Efren. Ang saya nila doon. Ang dami nilang pangarap na naudlot. At ako ay isang anino lang na dumaan sa buhay niya para bigyan siya ng pansamantalang ginhawa. Wala namang espesyal sa akin, Kuya Allen. Isang hamak na aplikante lang ako na nawalan ng pagkakataon dahil sa ulan. Pero kagabi, naging espesyal ako dahil sa mukhang ito. Dahil sa pagkakahawi ko sa taong mahal niya, at iyon ang pinakamasakit na realisasyon. Hindi ako ang mahal niya. Ang mahal niya ay ang taong nakita niya sa akin. Isinuot ko ang polo ko. Gusot na at tuyo na ang mantsa ng ulan. Tumingin ako sa kanya mula sa pintuan bago ako tuluyang lumabas. Hindi ako si Efren. Ang pabulong kong sabi. Sapat na para marinig ko lang. Umalis ako nang hindi nagpapaalam. Hindi ko iniwan ang number ko. Hindi ko kinuha ang sa kanya. Ayokong makita ang reaksyon niya kapag nagising siya at napagtantong hindi ako yung taong gusto niyang makita sa tabi niya. Gusto ko sa susunod na may magmahal sa akin, mamahalin niya ako dahil ako si Jace. Hindi dahil kamukha ko ang isang alaala. At doon nagtatapos ang kwento ni Jace. Isang gabi ng pagpapanggap, isang gabi ng paghahanap ng kalinga sa bisig ng isang estranghero. Minsan talaga, ang tadhana ay mapaglaro. Paglalapitin kayo sa maling rason, sa maling panahon,
Pero may dala itong aral na habang buhay mong dadalhin. Jace, naway mahanap mo ang taong titingin sa'yo at makita ang ikaw at hindi ang anino ng nakaraan. Ano ang gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Jace? Paki-comment ninyo ang inyong saloobin sa ibaba. Muli, ako ang inyong Kuya Allen. Magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat.